Ba araw ngayon? Saturday. So, it's leg day. So, every Saturday ako nag-leg day kasi yun nga, naka-split tayo ng training. Tapos once a week lang yung leg day. So, every Saturday leg day kasi after ng leg day, Sunday, rest day ko yun. So, nakatapat yung pinaka stressful workout natin sa rest day. Syempre bigas muscle yan. So mas stressful sa system natin. Mas kailangan ng mas maayos na recovery. So ito na, yung inaabangan nyo. Ayan, yung mga nagre-request ng leg day. Pero itong leg day natin is i-hit natin overall ng legs. Pero mas ipaprioritize ko yung posterior part, which is yung hamstring and glutes. So makikita nyo mamaya sa workout yung mga gagamitin nating machine. So dito hindi kailangan ng free weights. Well, ewan ko kung nasabi ko na, when it comes sa muscle building kasi ang goal natin is i-prioritize or i-isolate, i-maximize yung movement, i-maximize yung resistance doon sa muscle. So using machines, for me using a machine will give you a more hypertrophy kasi mas mapaprioritize natin yung load doon sa certain area na kailangan nating palakihin. So hindi ko sinasabi na wag na kayo mag free weights. So mag free weights pa rin kayo. So depende rin yan sa goal nyo, depende rin yan sa kung ano yung na-enjoy nyo. Pero ang free weights kasi for me, ginagawa ko siya for accessory building na lang. Okay? Like kung makikita nyo, hindi na ako nag-free weight squats. Ngayon pang 11th yata, o pang 11th week ko na puro hack squat lang yung gamit ko sa squat. So hindi ako hindi ako nag-free weight squat ngayon. Kasi for me, pag gumamit kasi tayo ng machine, hindi na natin kailangan mag-isip ng masyado for stability for balance, 'di ba? Kumbaga direct position, movement na lang. So yun yung gusto ko sa mga machine. Kumbaga mas mababias natin yung target muscle kahit na near to failure na tayo. Unlike sa free weights, 'di ba? Kapag ka near to failure ka na, mas marami nang magko-contract na synergy muscle or accessory muscle or yung mga supporting muscle natin. Okay? So ito pre-workout natin today, hide. Meron lang siyang 10 calories kasi meron siyang 2 grams of carbohydrates, sodium which is kailangan natin, and ilan caffeine nito? 300 milligram. So tri-source caffeine. Yan. Syempre if hindi nyo pa na-try ito, i-try nyo muna ng kalahati. Or halimbawa may gym body kayo, okay, pag bumili kayo, tagkalahati muna kayo bago nyo ubusin yung isa. Kumbaga pakiramdaman nyo muna. Pero for me, pinaka-review ko dito, okay naman siya. Kaya gagamitin ko sa leg day Siyempre pag mag-leg day tayo, yung dapat yung may assurance tayo na yung gagamitin natin makakatulong. Ang sarap. Available to sa Waking Supplements. Oh. Alam ko may 3 flavor to pero ito yung pinaka-favorite ko. So, yun nga, update tayo pala ng physique natin. Kasi off season, kung makita nyo, hindi ako nagbababoy ng kain.
Yung mukha natin, di naman bilog. Mamaya lulubog yan. Laglag yung water weight natin sa leg day. So nakatrack ako ng bumili na ako ng smartwatch. Bumili na ako kasi kailangan kong i-track yung steps ko din, para sure ako sa weekly workload ko na na-apply. Kasi kasama sa bilingan yan ngayon eh. Well, kung hindi ka naman on prep, hindi ka naman din masyadong strict sa progression, hindi mo kailangan. Okay na yung cellphone, hawak mo, meron naman stepper dun, di ba? Matatrack mo pa rin yung galaw mo. And for sure naman, kung lakad ka ng lakad, for sure naman, lagi mong hawak yung cellphone mo. Ayan, nag-weight ako kanina 194 pounds. Kasi habang tumatagal, nag-i-increase kami ng food. Tapos yung cheat ko mas nagiging malinis kasi hindi na ganun kataas yung cravings. Kasi nga yung carbohydrates ko mataas na. Pero meron akong 250 grams of rice every meal. Diba? Well, nagugutom pa rin ako, pero hindi to the point na yung sobrang gutom. Okay? Yung ibig ko sabihin is okay lang kahit hindi pa ako kumain. Ganun feeling. Okay lang kahit hindi pa ako kumain. So, pero nararamdaman ko na okay lang din kahit kumain ako. Kumbaga, hindi ako nahihirapan na ubusin yung pagkain ko kahit na medyo mataas na. So, yun yung maganda ngayon. Kasi pag ganito yung feeling, ganito yung program mo, makikita mo rin yung movement ng weight mo, gradual eh. Sobrang magpa-fluctuate, papalo ng konti, fluctuate ulit, palo ng konti, fluctuate ulit. So, nandun tayo sa practical movement nung weighing scale. Body composition, all goods pa rin yun. Nasa 10% tayo ng body fat. Actually, mas feel ko ngayon yung strength sa core kasi nga tinitrain ko siya every other day. And then, syempre, nag-increase tayo ng intensity pero same workout pa rin yung ginagawa ko sa core ko. Yung intensity lang tinataas natin. Like yung tempo, yung timing. Tapos yan, tapos na yung blood work natin, okay naman. So, nothing to worry, kaya continue yung prep natin. Yung creatinine ko is borderline, which is kasi naka high protein diet ako. At the same time, galing tayo ng fasting. So, no water and no food yun. So, possible na mag-borderline talaga sa akin. As a bodybuilder, pero kung natural ka lang na na healthy lifestyle, na hindi naman too much protein yung ginagawa mong diet, na sobrang tagal na, mas mababa siguro, ha? Pero don't worry kasi meron tayong doktor na nagche-check. Okay? So, may go signal ako if okay, go. If not, okay, muna tayo, lay low muna tayo. Ganun. Basta may go signal ako, mag-go ako. Kaya number 1, before kayo magpasok ng kung ano-ano sa katawan nyo, or before kayo mag-try ng iba't ibang approach, yung health nyo muna. Kumbaga, blood work first. Blood work, and then i-confirm nyo sa physician kung ano yung problem or ano yung possible na maging problem if ganito yung approach yung gagawin nyo. Para at least aware kayo sa pwede mangyari. Hindi yung babato kayo ng kung ano-ano sa approach, diba? Tapos hindi nyo naman alam kung yun ba talaga yung nag-cause ng problem. Gets nyo ba? So, blood work. Yan. Tapos, syempre dun tayo sa safe side lagi. Okay? If you're not competing, number 1 yun, if you're not competing,
wag na mag-peds or gumamit ng enhancing drug. Okay? Depende sa goal nyo nga. Like na sinabi ko, like ako, I'm competing. So, enhanced athlete ako. So, lumalaro ako sa enhanced federation. Kaya kailangan ko. Kasi pag hindi ako, magmumukha akong totoy. Okay? Pero ngayon sobrang nag-e-enjoy ako sa approach ni Coach Cats. Kasi sobrang bago eh. Sobrang bago. Tapos yung increase ng food talagang sobrang ganun lang. Hindi yung biglang up, biglang down. Hindi, walang ganun. Wait. Tapos one time, nakalimutan ko sa kanya mag-check-in. Yan, kasi nga galing ako Japan last, di ba? So, hindi ako nakapag-check-in, nag-message siya. Biruin mo off-season ako, pero yung tutok niya sa akin, di ba? So, this week magche-check-in ako sa kanya. Baka ang ginain ko lang is 1 pound. Diba? Practical movement ng weight. Pero nag-i-increase yung strength natin. Pero ngayon, papakita ko, hindi ko naman kasi prioritize palaki ng legs eh. Pero, nandun pa rin tayo sa pushing limit natin. Na nakasagad pa rin tayo sa training. Kahit na hindi naman natin prioritize palaki ng legs. Basta ang goal nyo sa training lagi, isipin nyo is close to failure or hanggat kaya nyong gawin yung repetition. Okay, kahit mag partial reps kayo, okay lang yun. Okay, may muscle growth pa rin dun. Huwag lang yung partial dun sa top ng movement. Like sa contraction movement, dun yung partial, which is mali yun. Okay, mas maganda yung partial nandun sa stretch part. Okay, kasi doon doon nangyayari yung micro tear sa stretch part. Okay, so both i-mix nyo lang, laruin nyo lang. Full roam, then partial. Full roam, then partial. That's for sure kasi ma-enjoy nyo yan eh. Iba kasi yung pain ng partial dun sa full roam, di ba? Kapag ka nag-partial tayo, parang masarap sa feeling na masakit. Kaya mas nakaka-push tayo. So, ayun na lang muna. Ayan. So, sa ATL tayo, puro machine gagamitin natin sa legs. Pero mag-overload tayo. So, let's go. Yan. So, bali ang first exercise natin is leg curl machine. Target natin dito is hamstring. Yan. So, nag-warm up na ako ng hip rotation. Hip 90-90, leg swing. Yan. Depende kung anong warm up yung ginagawa nyo para mas makuha nyo yung stability dito sa hips and mas balance yung execution. So, supported tayo. So, eto sobrang importante nito yung pag nilock yung legs nyo, dapat super lock. As in yung parang may discomfort ng konti lang na para lang mas ma-maximize nyo yung stability ng machine. So, mas mapaprioritize nyo yung hamstring muscle doon sa movement. Kasi kapag hindi siya fully lock, so may extra movement dito sa may pelvic natin. So, kailangan nakalock to tapos nakapush tayo ng solid. So, papakita ko sa inyo yung form. Pero mag-warm up muna ako. So, ang kukuha na lang natin dito is yung working set, which is yung top set and back off set. So, same approach, high repetition, then warm up muna tayo para ma-maximize muna natin yung blood flow sa area and para hindi tayo prone sa injury. Balitin na yung top set natin. Yan. Balitin yung sinasabi ko kanina. Ito, di ba?
Yan, nakalock na. So, okay lang to, pero hindi niya kayo bibigyan ng maximum stability kasi nga, ayun. So, possible na paghirap na kayo, may movement dito sa hips. So, yun yung pine-prevent natin. Kaya, as much as possible, full lock natin. Ayan. Nakita nyo, may bending ng knees, pero, di ba? Then, after nyan, wala na. Fully lock na. So, lahat ng movement, nandun na. And then, para i-support natin yung base natin, eto, pe-press up natin to. So, nakatulak tayo dito sa bench, sa support natin sa likod. Yan. So, working set 14 to 17. Main focus natin is yung eccentric port, yung pabalik, yung lengthen position. Yan. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That's one. Bali sa top set, yun nga, i-assess nyo yung kaya nyong itirang repetition. So, ang goal natin dito is 1 to 3 RIR. Bali yun yung reps in reserve natin. Halimbawa, sa 15 nag-fail ka na. So, pagdating mo ng 12, okay na yun. So, yun yung top set natin. And then sa back off set natin, do natin ipapasok yung failure. So, hanggang mag-fail siya, hanggang sa umabot tayo sa partial movement na lang na hindi na natin mababa. Game bro. Top set. Control yung pabalik yung eccentric. 145 lang yan. Kaya ko yan. Ayun, nag 145 lang tayo. So kaya sobrang importante nung right picking ng weight para at least magawa nyo ng maayos yung exercise. Go. Kahit 14 lang. Control, balik. Squeeze. Bali yung sa squeeze part, okay lang kontrolin, pero okay lang din na explosive. Like, biglayin nyo. Sige, biglayin mo bro. Spigel. Yan. So, yung sa eccentric part yung kailangan natin i-prioritize. Come on. Control lang konti. Okay. Okay. Back off. So from 145 back off tayo ng 115. Yan. So dito sasagad tayo, mag-fill tayo. So kinaganda ng mga machine, hindi nyo kailangan ng spotter. So safe pa rin siya gamitin. Yan, nakalock. Pero ilock pa natin. Yan. Kaya walang movement dito. Press. So 17 to fill tayo. 1.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala na. So yung ginawa namin dito sa hamstring curl is nag-3 warm-up set kami para full activation na rin ng hamstring bago namin pasukan ng intensity or ng workload. So para makuha rin natin yung full range dun sa maximum load. So next exercise tayo. So bali ito na yung top set natin. Tag to 20 kilos to. Bali ang total weight is ilan bro? 320? 320 plus. Kasama tong weight nitong mismong machine. Weighted na kasi tong mismong machine. So nagdagdag tayo ng tag 14 kilos na kettlebell. So same gagawa tayo ng 14 to 17. So gagamit tayo ng belt para at least makapag-brace tayo ng maayos. Kumbaga mas activated yung core natin. So pag nag-move na tayo, make sure expand nyo yung core para kayong lulubog sa tubig. Di ba hihigop? Yan, para mag-tighten yung core, magkaroon ng support yung lower back. So yun yung sinasabi nating support sa lower back. Hindi dahil nag-belt ka, supported na to. Kailangan proper bracing ng core. So kakahawak tayo dito sa handle para activated din tong anterior serratus natin. Ayan, anterior serratus. Yan, para mas i-hold yung position ng upper body natin. Tapos mag-move lang tayo. So ang focus target natin dito is glute muscle. Ito. Well, if focus nyo parehas glute and quads, kailangan nyo lang ng knee flexion. Kumbaga mas ibaba nyo. Okay? So kami hindi na namin ibababa ng sobra kasi hindi naman namin target yung quads na hihit dito sa hack squat. Kumbaga glute focus pa rin to. Itong gagawin ko. So pwede kayo dito humawak or dito. Yan. Basta ang gawin nyo, parang ilahin nyo para mag-protract din yung scapula nyo. Yan. Medyo mabigat na ito bro. Yan. Bali yung feet natin, palabas ng konti. Tapos, yan, pa-backward lang yung movement. Bali, walang knee flexion na mangyayari. So lahat ng load natin nasa posterior part. Ito. Yan lang. 1. Last 3. So ayan, kung makikita nyo may posing tayo sa taas for recovery.
Kasi alam ko kaya pa ng muscle. So, i-make sure nyo na i-maximize nyo yung top set. Kasi kapag hindi nyo min-maximize yung top set, after ng exercise, for sure, mag-feel nyo kulang. So, magdadagdag kayo ulit ng set. So, tataas lang yung volume. Siyempre, tataas yung pag-consume nyo ng oras sa gym. Lalo if naka-oras lang din kayo. Pero when it comes to recovery, basta feel mo okay na yung cardio mo, pwede ka na mag-lift ulit. So, hindi mo kailangan orasan ng 15, 30, 1 minute. If feel mo okay na, go ahead na. Boss ka? O, sige. Hindi, sakto lang. Sakto na, yan na tayo. Kaka 17 ako eh. Hangin ka lang sa taas, bro. Kumbaga recovery. Na. Ay. Tapos okay lang din yung walang locking. Like pag nag-move kayo. Ito, di ba? Move. Tapos dito lang. Yan. So, anong nangyayari? Constant tension, mas burning feeling. Pero mas ano yun mas superior yun for muscle growth. So, pag feel nyo na yung burn doon, mas okay. So, hindi ibig sabihin na nag-lock ka or partial movement ka. Wala na yun. So, parehas kayo magbe-benefit sa muscle hypertrophy, pero ang difference niya lang is yung burning nga. Yung burning feeling. Siyempre, if ayaw mo nung may pain, doon ka sa may pause sa taas. Kumbaga yun yung parang recovery mo doon sa muscle. Pero yung tension, same pa rin yung mangyayari. Okay? So, hindi ibig sabihin na nag-pause ka sa taas. Yung tension is nawawala. Same tension pa rin. Okay? Pero ma-maximize yung pag-metabolites doon sa muscle. Doon sa partial movement. Doon sa constant tension. So, walang locking. Walang rest. Doon sa muscle area. Game, bro. Kita na ka. Nakabibindot. Yan. Diba? Picture yata ito eh. Hindi. Oh. Picture pa rin. Buo tayo. Asan ba? Wala kang ano. Picture pa rin buo. Na-video na lang kita. Asan ba yun? Video na lang kita. Video. Ito pala. Na. Ayan video. $14 to $17. Pag feel mo kaya pa, pwede kang mag-rest sa taas, bro. Tapos meet mo yung 17. Go. Yan. Tighten mo yung core, ha. Yan. Make sure nyo bago kayo bumaba, naka-brace na yung core ng maayos. Naka-tighten na. Kumbaga nakalobo na. Ayan o, kung mapapansin nyo, nakalobo na. Yan. Come on, bro. Come on. Kaya pa, tatlo. Last two. Last one. Oh, okay. Oh. Yun yung back off ko. So, bali ito na yung gagawin natin back off. Nag-back off lang tayo ng 28 kilos dun sa top set natin. Tapos gagawa tayo ng minimum of 17 repetition to fail. So, kung mapapansin nyo, yung length and partial, ina-apply ko siya doon sa back off set na. Doon na sa failure. So, pwede nyo gawin yung ginagawa ko. So, check nyo if mag-work sa inyo, if may enjoy nyo yung ganong approach or program. Yan. Pwede na yan. Ano mo?
So papakita ko sa inyo dun sa last yung partial movement. Pero dito sa partial movement, make sure nyo may alalay kayo kasi baka biglang mag-fail yung muscle. Kasi nga sinasagad nyo. Bro, alalay ako ah. Gawin na mo yung action dito, di ba? Bali goal dito, kuhanin nyo pa rin yung full range of motion. And then, hayaan yung mismo yung muscle, yung mag-stop dun sa range of motion. Gets ba? Gets naman siguro yun. Game bro? Sa akin muna. One. Diba? Isa, kaya yun. Pinatayo mo lang ako. Partial tayo. Up lang. Mabilis. Shit. Ganun ako. 18 plus 5, 23. Pero 18 yung full. 5 yung partial. Ilan ako nila? 17. Yan alas ko. Bawas ka na lang ng Sa? 2 plato. 30 kilo. Parang dalawa? Dalawa? Hindi, tag-isa. So ayan. Para rin ma-maximize nyo yung muscle hypertrophy, pwede kayong mag-pause dun sa bottom part. Okay lang. Sige lang. So yung pause nyo doon sa may lengthen position. So yan, after nito next exercise tayo. Next exercise natin, leg press. Pero gagawin natin upper portion ng board and then pa-out ng konti. Then magkakaroon tayo ng konting knee flexions, which is magdadrive para ma-hit natin tong vastus medialis natin. Okay, so hindi nyo ganang mararamdaman tong lateralis natin dito sa movement. More on medius and then inner thigh, hamstring, and then konting glutes. Okay, pero for sure kapag na-meet niyo yung failure dito, magbe-burn tong vastus medialis natin. Okay, so ito yung part ng quads. Okay, then if talagang sagad, after nyong i-drop yan, pagbaba nyo, mararamdaman nyo yan dito hanggang sa may rectus femoris nagbe-burn. Okay, yung sa gitnang portion yun, ayan. Tapos ito yung sa may front. Okay, yung medialis natin, yung lateralis natin. Okay, so knee flexion, ito yan. So nagkakaroon ng stretch dito sa may quad area. So itong leg press, yung position tsaka yung baba nyo, yung pag-execute nyo, depende rin yan. Okay, depende yan sa ano tawag dito, sa structure nyo. Kaya ako kasi meron akong long tibia and long femur, kaya yung pagbaba ko hindi sobrang baba. Okay, and hindi rin ganun ka-flexible yung ankle. So if flexible yung ankle nyo,
mas mabababa nyo ng mas maganda yan. Top set to, same 14 to 17. Ayan. 1. Pause. 2. 3. 4. 5. One. 2. Last 2. Bro, lalayo ka. Bigay, last 1. Bigay mo na. Akin. Akin, salak na lang. Masalak ito. Okay. Hindi mo kaya eh. Mata yung pagbaba. Bilang gagapang dito yan. Ay, sunog. Make sure nyo lang yung glutes naka-flat pa rin siya, okay? Walang movement dun sa area na yun. Kumbaga, full leg lang yung nagmo-move. Walang arching ng back or movement dun sa lower back para tumaas yung glute, okay? Game, bro! Dito ba? And legs. Back off tayo. So 17 to fail. Siyempre gagawin natin yung lengthen partial dito. Pa-out. Kasi tingnan nyo sa case ko, kapag mas binaba ko siya dito, mas magkakaroon ako ng knee flexion. Okay? Pero mahihirapan akong ibaba. Kasi etong ankle ko, hindi siya ganun ka-mobile. Okay? So dito. Yan. So taas. Yan. Tapos pa-out to. Okay? Pa-out yung paa. Okay. Pwede mag-pause sa baba. 1. Ito para sure kayo na pa-out, pwede nyo gawin to. Ayan. Pero sa first, mga first reps lang. Ayan. 2. Then pag nakuha nyo na yung movement, lock. 3. 4. 5. Make sure nyo yung nagpo-posis yung heel. 5. 6. 7. Nagpo-fire na tong ano ko. Medialis. 8. 9. 1. 2. Let's go. 1. 2.
Ooh. Bente bro. Sunog. Ilang set tayo dyan? Last na to. Oh. One top set, one working set lang. Bali itong ginagawa namin na approach, pwede nyo gawin yan, okay? Pero, if nahihirapan pa kayo sa pag-apply ng intensity, pwede naman kayong mag-focus muna dun sa high volume exercise. Walang kaso yun. Para at least, makapag-stimulate kayo ng muscle ng maayos. Huwag nyo masyadong sundan yung like, for exercise lang, to maximize muscle growth. Hindi yun. Nakadepende pa rin yun sa tao. Nakadepende yun kung paano nila i-execute yung program, kung paano nila i-apply yung intensity. Ayan, kita nyo, hingal-hingal ako. So, if feel nyong ginagawa yung 3 to 4 set, okay lang yun. Okay? Basta importante, ramdam nyo yung muscle, ramdam nyo yung pump, ramdam nyo yung burn. And maganda yung form. So kung mapapansin nyo kanina, nagpifail na ako. Pero ginagawa ko, hinahawakan ko yung knees. Para at least hindi lang masyadong mag-load up doon sa joint area ko. Kasi hindi ko siya pinu-full lock eh. Okay lang naman i-full lock. Kaso medyo risky siya doon sa knee joint natin. Kaya ang ginagawa ko, pagka-lock ko, slightly bend yun, susupport ko to. Kumbaga yung muscle pa rin yung nakahook dun sa resistance, pero nakasupport tong arms. Kasi kapag ka-pinulak natin siya ng ganun kabigat, yung load kasi, mag-switch na siya dun sa knees natin, which is, yun nga, high risk for injury, di ba? Yan bro. Styron. Back offset. Pwede mong supportahan ng kamay bro kapag ka nag-fail ka. Kita nyo? Hindi naglalak yung, hindi nagpa-pop yung knees dun sa top. Yan. Yan. So yan, support nyo yung mismong pose ng kamay. Pero hindi naka-load up dun sa joint yung weight. Okay? Nandun pa rin siya sa muscle. Come on bro. Shit! So yan yung isang sign na nagpupush kayo. Nagmumura na. Come on bro. Oh, shit! So yan. Big muscle kasi, kaya yung pag-build up ng lactic acid mas mataas. So which means mas masakit. Next tayo, leg extension for quads naman to. So dito na natin ibabayos yung quads. So yan. Yan. Working set natin, puno ng 205. So wala na kaming warm up dito. Ay bro, pababa ako nito. Tama ba? Oo. Baba Yan, pa? sige. Yan. Isa? Yan, sige. Hindi. Baba pa. Tanggalin mo muna pa. Yan. Yan. So sa quad exercise, sobrang importante ng knee flexion. Okay.
para makuha nyo yung length and position ng quad area. So extension yung sa taas. Okay, yun yung squeeze part. Ito, extension, flexion. Okay. Pero yung load natin, yung resistance, nandito sa may quad area. So siya yung working muscle natin dito. So pwede nyo i-lock. Pwede nyo rin hindi. Ito, hawakan na lang. Okay. Pero ako mas prefer ko yung nakalock para mas stabilize yung body ko. Let's go. Ay, mabigat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Oh. Na. Sunog. So, bro. Back off. Yan na. From 205, 1075. Ay, 175. Bali, ito yung working set ni Tyron. Siya yung gagawin nating back off set. Lock. Then push yung body sa baba. Pwede dito. Ito. Okay. Para intact pa rin yung glute natin dito sa may bench. And walang arcing nung lower back. Walang tilting nung pelvic natin. 1 2 10 11 12 13 14 15 16 ay Second to the last natin, hip abductor, abductor. Okay. So yung force palabas. Okay. Target muscle natin dito itong glutes. Pero mostly na mararamdaman nyo dito is yung medius natin. Dito sa upper portion ng glutes area. So make sure nyo, walang ganito. Walang movement ng spine. So steady na to, kaya may handle siya dito sa gilid. Or pwede dito. Ha? So make sure nyo na yung nagmo-move na muscle is yung glutes lang. Wala sa lower back. So kunin nyo muna. Yan. Pwedeng ganyan. Yan lang. Tighten nyo yung core. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Last exercise dito sa leg workout natin is stiff-legged deadlift. To. Hindi siya totally lock So yan. Kita ba? Baba akong konti. Yan. So yan. Kung makikita nyo, hindi siya nakalock. Okay. Stiff leg. Yan. To. Yan. Shoulder level or pasok lang ng konti. Ha? Kung saan kayo komportable. Chest up. Okay.
Huwag kayong mag-arch ng ganito. Chest up. Siya. Tapos pwede nyong i-round ng konti yung lower back or i-arch ng konti para i-load up pa yung hamstring area. Like na sinabi ko, pwede kayong mag-post dun sa top para lang hindi constant yung burning doon sa hamstring or hindi magkaroon ng too much load sa lower back. So ang gagawin natin, pagbaba, nasa front yung dumbbell, and then pag angat, sa side. Okay? Para walang load dito sa lower back. Lahat nasa hamstring. 20 tayo. 15 repetition, 3 sets. So dito hindi pwedeng sobrang heavy kasi ang ginagawa natin is ina-isolate lang natin yung hamstring area. Yan. Chest up. Yan. Relax position, tighten your core. Yan. Baba. Once na feel nyo na yung hamstring, pwede nyo na siyang iangat. Okay? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 So ayan yung full leg workout natin. So nag-start tayo ng leg curl, hack squat, leg press, leg extension, hip abductor, abductor, straight-legged deadlift, then last ng calf raises. Kaso hindi tayo magka-calf raises kasi nga masakit pa yung calf ko. Si Tyron magka-calf pa. Siguro bigyan ko muna ng recovery to ng 2 to 3 days kasi sobrang sakit niya ngayon. So for sure masakit pa siya bukas, masakit pa siya the next day. And then pag nag-heal siya, hindi mo rin siya pwede agad i-hit. Okay? Kasi i-maximize mo muna yung recovery para at least magkaroon ng muscle growth talaga. So ayan, comment down below lang kung ano yung gusto nyong i-content natin next vlog. Actually yung mga pinakita kong training, so yun yung ginagawa kong training ngayon. Hindi pa ako nagpapalit ng training approach, pati training program. Kumbaga minamaximize ko lang yung exercise overload. So every week nag-i-increase. So yun progression natin, yung sa strength, kailangan nag-i-increase sa workout. Tapos ayun make sure after ng training, hydrate, kain ng enough protein and carbs, then yung sleep, huwag niyong papabayaan yung sleep. Okay? Kasi masasayang lahat ng to kung sablay yung recovery. So kita-kits ulit.